sa Egypto, naging bantog siya. Naging parang sa panahon natin ngayon ay Vice President. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang leader. Leader na kinikilala ng Iglesia ni Cristo. Mayroong basbas ang Panginoong Diyos. Anuman ang pasya nila para sa Iglesia ni Cristo ay kinikilala ng mga kapatid na yun ay kalooban ng Ama. Bakit pinayagan ng Eduardo P. Manalo ang Senador Rodan de Marcoleta, ang unang congressman, tapos naging senador? Nagkakaroon na daw ng problema. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan. Kumusta na kayong lahat? Napakaaliwalas ng panahon. Kasing ganda ng panahon kaninang umaga na nagsagawa ng pasalamat ang mga nasa PNK sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataon nito ay nais ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon upang bumati ng happy anniversary 112 years sa Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa worldwide. Happy anniversary po, 112 years ang Iglesia ni Cristo na. Bagamat malayo ako sa aking pamilya dahil sa aking trabaho bilang construction worker, katulong na sa pagsasaayos ng mga gusaling sambahan, nadidistino sa iba't ibang dako, ay kaisa ko ang aking pamilya na bumabati sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng happy 112 years anniversary sa buong mundo. Ganun din po, binabati ko po lahat ng mga kapatid, lahat ng mga basher dyan, nanonood sa ating munting channel. At nais ko pong magpasalamat kay kapatid na Merna Ora dahil nagpadala siya sa super chat. Thank you po, maraming salamat po. Tuloy na tayo sa ating issue. Ito, pag-uukulan natin ng panahon, sa sandaling ito yung Senador Rodan T. Marcoleta ulit. Bakit? Sapagkat napakainit pa rin ang issue tungkol sa kanya. Hindi tumitigil yung mga kritiko niya. Pilit na iniuugnay sa Iglesia ni Cristo. Minamaliit nila ang kakayahan ng Iglesia ni Cristo ngayon. Iyon ang nababasa ko sa comment. Hindi lamang sa aking video, kundi maging sa iba't ibang social media. Sinasabi nila na wala na daw sa ayos ang aral ng Iglesia ni Cristo ngayon. Ibig nila sabihin, magulo na daw mula nung maging tagapamahalang pangalatan ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Bakit daw niya pinayagan tumakbo sa pagkapolitiko si Marcoleta? Sa panahon daw ni Ka-RD, hindi daw niya, wala daw siyang pinapayagan ng mga kapatid o miyembro sa Iglesia ni Cristo na tumakbo bilang politiko. Alam po ninyo, panahon ng KRD, panahon ng sugo, ang Iglesia ni Cristo ay dumanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dumanas ng maraming pagsulong. Ang Iglesia ni Cristo noon ay nasa uring sanggol, bata, inuusig, mahina. May mga kapatid na, noong panahon na yon, may mga kapatid na nadadala dahil mahina pa. Mula ng panahon ng sugo hanggang sa panahon ng KRD. Bagamat may ilan noon, panahon ni KRD na
Kinikilala na ang Iglesia ni Cristo, subalit hindi pa lubusan. Ibig sabihin, hindi pa talaga matured. At ang Iglesia ni Cristo naglagay ang Panginoong Diyos ng isang leader. Leader na kinikilala ng Iglesia ni Cristo. Mayroong basbas ang Panginoong Diyos. Anuman ang pasya nila para sa Iglesia ni Cristo ay kinikilala ng mga kapatid na yun ay kalooban ng Ama. Nakukuha ninyo ibig kong sabihin? O malabo? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Sa panahon ng sugo, ang Iglesia ni Cristo ay matindi ang pag-uusig ng mga kritiko nito. Lahat ng pang-uusig dinanas ng panahon ng sugo ang kapatid ng Felix Y. Manalo hanggang sa panahon ng KRD Manalo. Natatandaan po ninyo yung Hacienda Luisita. Ang may-ari noon ay kowang ko. May mga kapatid na nagtatrabaho noon sa Hacienda Luisita, subalit sila ay dumanas ng pag-uusig. Pinalayas sila doon. Naglakad mula sa Tarlac, sapagkat Tarlac yun papuntang Nueva Ecija. Naglakad sila. Lahat ng mga kapatid. Doon sila dinala ng pamamahala sa Nueva Ecija, sa pamayanan ng Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Isa lamang yon sa mga pag-uusig na dinanas ng Iglesia ni Cristo sa panahon ng KRD. Bagamat nasabi ko na nga, may ilang mga politiko na mga kumikilala na sa Iglesia ni Cristo sa kanyang panahon, subalit mababa ang tingin pa rin nila. Kaya ayaw ng KRD na may mga kapatid na pumasok sa politika noong panahon na yun dahil ayaw niya na mahati-hati ang isipan ng mga kapatid, lalo na sa panahon ng pagboto. Magkakaroon ng kaguluhan at magkakaroon ng faction, magkakaroon ng kanya-kanya. Ayaw ng KRD na mayroong ganyan mangyayari sa Iglesia ni Cristo. Kaya sa panahon nila, walang pumasok ng mga politiko, ng mga kapatid. At ngayon nga, ito ang inuusig nila. Bakit pinayagan ng Eduardo P. Manalo ang Senador Dandy Marcoleta, ang unang congressman, tapos naging senador? Nagkakaroon na daw ng problema. Yan ang sinasabi ng mga kritiko. Nabasa ko yan sa comment. Talaga naman itong mga kritiko ay hindi tumitigil. Kunwari, nagpapakilala ang Iglesia ni Cristo, subalit naninira naman. Nagpapanggap. Huwag na natin ipagtaka yung mga ganyan sapagkat pinagpauna na ng Panginoong Jesucristo, papasok ang mga masasamang lobo upang silain ang kawan. Pero hindi magtatagumpay yung mga ganyan pagkat inaalis sila. Ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na leader ay may basbas at pagpapala ng Panginoong Diyos. Anuman ang pasya nila sa tunay na Iglesia ni Cristo sa mananampalataya. Hindi yan nagtatanong, hindi yan nag-aalinlangan na sumunod kung ano ang pasya. Ang unang bayan ng Panginoong Diyos, bayang Israel, may mga pinili din siya sa kanyang bayan noon. Panahong Israel sa Biblia ito, kasaysayan sa Biblia. Panahon ni Abraham, doon nagsimula
ang pangako na magkakaroon ng magiging ama siya ng isang bayan. Yun nga yung Israel. At mula kay Abraham, pinanganak si Esau at si Jacob. At kay Jacob nagmula yung 12 lipi ng Israel. Nagkaroon siya ng 12 anak, si Jacob. 12, 11, kung hindi ako nagkakamali. Itama ninyo kung mali ako. Pero yung bunso, si Jose, ibinenta ng kanyang mga kapatid. Bakit? Naiinggit sila sapagkat yun ang paborito ni Jacob. Si Jose, yun ang bunso. Ibinenta. Nung maibenta siya, nadala siya sa Ehipto. At doon sa Ehipto, naging bantog siya. Naging parang sa panahon natin ngayon ay Vice President. Ito kasaysayan na bayan yan ng Panginoong Diyos. Ang Israel noon, panahon ng Biblia, ng kasaysayan sa Biblia, ang ginikilalang bayan ng Diyos ngayon, Iglesia ni Cristo. May mga nag-comment, naalala ko naman yung nag-comment. Wala na tayo sa Israel. Wala na daw sa Israel. Hoy, wala akong karapatang mag-doktrina, pero may karapatan akong mag-misyon. Mimisyonin na kita. Makinig ka sa doktrina para malaman mo yung katotohanan na ang Iglesia ni Cristo may kaugnayan sa Israel. Ang sabi niya sa Biblia, kung kayo nga'y mga binhi ni Abraham, kung kayo nga'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham. Yun, nasa Biblia yun. Hindi po binhi na literal na magkakapatid. Pangako. Ang mabuti ay makinig ka sa doktrina. Ikaw na basher. Isa yun, Jose. Naging pangalawang pinakamataas sa pwesto sa gobyerno noong panahon na yun. At nung nakalagay na siya sa pwesto, kinuha niya yung kanyang pamilya. Nagsimula dumami doon ang Israel sa Ehipto. Oh. Isa lang yun. Ito na naman. Noong panahon ng mga hari. Haring Dario, sinakop niya ang Israel. Sinakop niya ang bayang Israel. May propeta doon na pinili. Propeta ng Panginoong Diyos. Si Daniel. Anong nangyari kay Daniel? Pinili niya, inilagay sa pamahalaan. Propeta ng Panginoong Diyos yun. Ibig sabihin, tagapaglingkod ng Panginoong Diyos. Pinili ni Haring Dario si Daniel. Subalit anong nangyari? Kinainggitan ng kanyang mga kasamahan. Bakit? Matuwid siya eh. Yung batas ang sinusunod niya, walang pinagkaiba yan kay Senador Rodante Marcoleta. Kinainggitan kung ano-anong pinaparatan hanggang ipatapon sa yungib ng mga leon. Subalit hindi namatay, hindi napahamak. Kasaysayan yan. Si David, nasa bayang Israel, hari. Naging hari, presidente sa panahon natin. Tapos, sinong naghalal sa kanya? Bayang Israel. Sila ang naghalal para maging hari. Kaya, wala sa Biblia na sasabihin ninyo na labag daw sa Biblia na magkaroon ng isang politiko na miyembro sa Iglesia ni Cristo. Wala namang sinasabi na bawal. Panahon ng KRD, matindi ang pag-uusig. Sabi ko nga, yung mga kapatid, ayaw niyang magkaroon ng faction, umahati yung isipan, damdamin, na bakit yung ganito papayagan, tapos kami hindi. Itong panahon ngayon, ng kay Eduardo B. Manalo, ilang taon na ang Iglesia ni Cristo? 112. Laganap na sa buong mundo.
hindi man lahat ng tao ay miyembro, pero mayroong Iglesia ni Cristo. 169 countries and territories. Iisa lang ang leader. Yung presidente natin, dito lang sa Pilipinas lang. Yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sakop pa rin kaya nila, hindi natin alam, hindi ko alam kung sakop pa rin nila kasi nasa ibang bansa sila. Pero ang Iglesia ni Cristo, kahit nasa ang panig ka ng mundo, iisa ang leader. Yung ibang relihiyon dyan, hindi naman pangbuong mundo eh. Yung Katolisismo, mayroon ba sa Iran? Mayroon ba sa China? Wala. Sa Middle East, mayroon bang Katoliko doon? Wala. Pero Iglesia ni Cristo mayroon. Sa China, mayroon. Ngayon, matured ang Iglesia ni Cristo. Kung ano ang pasya ng pamamahala, yun ang susundin. Ipinasya niya magkaroon ng isang kapatid para tumakbo sa politika at tupad. Pasya nila yun. Yung pasya ng pamamahala dapat sundin. Isa sa mga doktrina, magpasako, sumunod ng walang pag-aalinlangan. Naunawaan niyo yung ibig kong sabihin? Ay sana nga maunawaan po ninyo. Parang kung hindi niyo maunawaan, magpadoktrina kayo. Hindi po ito. Sana nga ay sa abot ng aking makakaya ay paliwanag ko sa inyo kung ano yung dahilan bakit nagpasya ang pamamahala na may mga kapatid. Pero hindi lahat pwede. Pag sinabing bawal. Walang pagtatanong, walang ganito. Ang pinasyahan lamang, Senador Tanji Marcoleta o sumunod pagpasako. Sila lamang ang nakakaalam kung ano ang dahilan. May karapatan sila. Binasbasan sila ng buong iglesia. Kaya may karapatan silang magpasya kung ano ang karapatan nila. Dapat sundin. Magpasako. Tapos sasabihin niyo, bulag kami. Tawag nito yung panatiko. Hindi yun kapanatikuhan. Iba yung panatiko sa ginagawa namin. Yung panatiko, sumusunod yun na kahit mali yung sinusunod niya, kahit alam niya na mali, sumusunod. Yun ang panatiko.